What's up mga ka-idol? Magandang araw, magandang gabi ulit. At syempre, alam ko napadayo kayo at napapunta kayo dito sa aking YouTube channel mga ka-idol. Huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe and i-click yung notification bell button para ma-update pa. At syempre, pag-click na din yung all para mag-notify sa inyo ang marami pang mga i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. At syempre nag-upload na rin ako sa Facebook page natin mga ka-idol. Kung dito kayo nanonood ay huwag nyo naman kalimutan mag-follow sa ating Facebook at mag-like sa video na ito. Sa video na ito mga ka-idol, ang mga NBA player ay may ituturing na mga tigasin at malalakas at hindi mapapasindak kanino man. So karamihan pa nga sa mga NBA player mga ka-idol ay habulin ng mga kababaihan dahil sa kanilang angking galing sa paglalaro ng basketball mga ka-idol. Pero alam nyo ba na merong isang NBA player na umaamin na siya ay isang bading? Sino nga ba ang NBA player na ito? Ang NBA player na ito ng aking tinutukoy mga ka-idol ay siya ay si Jason Collins mga ka-idol. So para mas lalo nating maintindihan yung kwento mga ka-idol ay samahan nyo ako na ipi-play yung video na nanggaling kay Demflix mga ka-idol. So subscribe natin si Idol Demflix. So humanap na ng pwesto at sabayan nyo akong panoorin ng video na ito. Maraming salamat. Let's go! Magandang araw mga repa! Welcome sa akin channel. Ang mga basketball player ay maituturing ng mga tigasin, malalakas at hindi nagpapasindak kanino man. Karamihan pa nga sa mga ito ay talaga namang habulin ng mga kababaihan dahil sa kanilang angking galing sa basketball. Pero alam nyo ba na mayroong isang NBA player na umamin na siya isang bading? Sino nga ba ang player na ito? Ang player nga po na aking tinutukoy ay walang iba kundi si Jason Collins. Ngayon mga tol, ano nga ba ang naging buhay niya noon? Paano nga ba niya nilantad sa publiko na siya ay isang beki? At higit sa lahat ano nga ba ang naging reaksyon ng mga fans at mga NBA players sa kanyang pag-amin? Well, yan ang ating aalamin. Dito lang yan sa ating segment na pinamagatang Alamin Natin. Si Jason Collins ay ipinanganak sa Northridge, California sa bansang Estados Unidos noong December 2, 1978. Siya ay merong kakambal na merong pangalan na Jaron Collins. Maituturing na ang kanilang buhay noon ay maayos at sagana sa pagmamahal ng kanilang magulang. Habang sila'y lumalaki ay nakikita na ng kanilang ama na ang dalawang magkapatid na ito ay sobrang hilig talaga sa basketball. Lumipas ang mga taon at nag-aral na ang magkapatid sa Harvard Westlake sa Los Angeles. Maituturing na ang kambal na ito ay star sa kanilang paaralan. Lingid sa inyong kaalaman ay nakapag-uwi nga po ng dalawang California Interscholastic Federation state titles ang magkapatid na ito. At ang matindi pa dito ay ang kanilang combined record na 123 wins at 10 talo. Nasira din ni Jason Collins ang career record na 1,500 rebounds sa California. Dahil sa pinamalas nilang galing sa Harvard Westlake ay maraming mga universidad ang nagka-interes sa kanila. Bagamat maraming mga universidad ang nagbigay ng offer para sa magkapatid ay mas pinili pa rin ni Jason Collins na manatili sa California at sila nga po ay naglaro sa Stanford Cardinals. Natapos ni Jason Collins ang kanyang college career at siya nga po ang nanguna sa ranking sa kasaysayan ng Stanford sa field goal percentage. Siya nga po ay nakapagtala ng .608 na sa 60% field goals at pumapangatlo naman sa blocks made. Pinangalanan din siya bilang All-Pac 10th First Team at binoto din ng NABC o National Association of Basketball Coaches bilang pang 3rd Team All-American Team. Dahil sa resume na nagawa ni Jason Collins ay lumaki lalo ang kanyang tsansa na madraft sa NBA. Hindi naman nabigo ang ating bidang si Jason Collins at natawag nga po siya noong 2001 bilang pang 18th overall pick ng New Jersey Nets. Matatandaan na taong 2002 ay nakapasok nga po sa NBA Finals ang New Jersey Nets at noong mga panahon yun ay rookie pa lamang itong si Jason Collins. Sa kasamang palad ay winalis nga po sila ng Los Angeles Lakers sa pangunguna ni Kobe Bryant at Shaquille O'Neal. Bagamat natalo sila ay nakitaan nga ng mga kritiko na itong si Jason Collins ay magaling talagang dumepensa.
Bagamat hindi ganun ka-explosive ang kanyang statistic ay masasabi ko na maganda ang kanyang ipinakita sa kanilang run patungo sa NBA Finals. Noong sumunod na season ay nakasama na nga po itong si Jason Collins sa starting lineup ng New Jersey Nets. Naging disente naman ang kanyang laro, partikular na sa depensa, at dahil doon ay binigyan nga po siya ng contract extension matapos ang kanyang rookie contract. Ngayon mga tol, dadako muna tayo sa kanyang love story. Ayon nga po sa isang artikulo online, noong 1997 ay nagkita nga po itong si Jason Collins at Caroline Moose sa Stanford University. Bagamat nagkita sila ay meron silang kanya-kanyang agenda sa buhay. Si Caroline Moose ay gusto lamang mag-focus sa kanyang pag-aaral at sa kanyang pangarap na maging professional athlete, gayon din naman itong si Jason Collins. Lumipas ang 4 na taon at sila nga ay nakatapos na sa kolehiyo. Si Jason Collins ay naglalaro na noon sa New Jersey Nets. Ito namang si Caroline Moose ay nakabase sa France at sa di naasahang pangyayari ay napunta nga po itong si Caroline Moose sa Dallas, Texas. At noong mga panahon iyon ay meron nga pong laro ang Dallas Mavericks, kalaban nga nila ang New Jersey Nets. Nagkita ang dalawa at nagkasalpukan ang kanilang mga mata at nasabi nga ni Caroline Moose na siya ay talaga namang naa-attract sa kagwapuan ng ating bidang si Jason Collins. Fast forward na tayo mga tol, lumipas ang mga buwan at naging magkarelasyon na ang dalawang ito. Maituturing na sila ay long distance relationship dahil itong si Mr. Collins ay nakabase sa Los Angeles. Ito namang si Caroline Moose ay pumirma ng kontrata sa Miami Soul sa Florida. Sila ay nagkakaintindihan na bagamat sila ay malayo sa isa't isa ay hindi pa rin napuputol ang kanilang pagmamahalan. Lumipas ang mga taong 2008 nang nagsama na nga sa iisang bubong itong si Jason Collins at Caroline Moose sa Los Angeles. At kasabay ng taong iyon ay nagpunta nga din sila sa Mexico at doon na nga nagpropose itong si Jason Collins. Lumipas ang 1 taon bago maganap ang kanilang kasal at sa di malamang dahilan ay pinakancel nga ni Jason Collins ang kanilang kasal. At dahil sa pangyayaring iyon ay nauwi na nga sa hiwalayan ang 8 taong relasyon. Parang yung kwento nito mga ka-idol na nangyayari na dito sa Pilipinas at artista pa yan. Si Carmina Villarroel ba yan o tsaka si Rostong Padilla mga ka-idol. Sa hindi, tama ba ako? So mag-comment kayo mga ka-idol kung tama ako. Jason Collins at Caroline Moose. Anyway, nakakuha ng magandang reputasyon sa NBA si Jason Collins bilang pisikal na manlalaro at team leader. Sa katunayan nga mga tol, maraming NBA teams ang napuntahan na ni Jason Collins, kabilang nga dito ang Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics at Washington Wizards. At ang nakakatuwang parte dito ay ni isa sa naging kakampi niya ay hindi man lang nahalata ang pusong babae ni Jason Collins. Pero sabi nga ng karamihan, ang lahat ay may hangganan. Kaya naman April 29, 2013 nang sinapubliko na nga ni Jason Collins na siya ay isang bading. Samot-sari ang reaksyon ng mga fans at mga NBA players ukol sa paglalantad ni Jason Collins. Nasabi nga ni Kobe Bryant na proud of Jason Collins. Don't suffocate who you are because of the ignorance of others. #courage, #support, #Mamba Army stand up, #BU. Nagbigay din ng suporta ang NBA Commissioner na si David Stern, gayon din ang dating Presidente Barack Obama, First Lady Michelle Obama, dating Presidente Bill Clinton at higit sa lahat ang kanyang sponsor na Nike na nagbigay din ng suporta para sa kanya. Bagamat maraming sumuporta sa kanyang pag-amin ay merong isang basketball analyst ng ESPN na nagngangalang Chris Broussard na hindi pabor sa kanyang kasarian. Nasabi nga ni Chris Broussard na I am a Christian, I don't agree with homosexuality, I think it's a sin. Sumugot naman itong si Jason Collins at nasabi niya na this is all about tolerance and acceptance and America is the best country in the world because we are all entitled to our opinion and beliefs but we don't have to agree. And obviously I don't agree with this statement. Lumipas ang isang linggo, May 6, 2013, ang Sport Illustrated na isang sikat na sports magazine ay gumawa ng cover story ni Jason Collins. Matapos i-publish ang istorya ni Jason Collins ay nakatanggap nga po ito ng 3.7 million visitors sa kanilang magazine's website sa loob lamang ng isang araw.
Matatandaan na nagkaroon ng karelasyon itong si Jason Collins at ito nga ay si Caroline Moose. Ngayon mga tol, ano nga ba ang naging reaksyon ng kanyang ex-fiancé sa kanyang pag-amin? Ito nga po ang pahayag ni Caroline Moose. Wala akong ideya kung bakit. Si Jason at ako ay magkasama ng 8 taon. Kami ay nangarap, nagplano na magkaroon ng anak at magbuo ng sariling pamilya. Lumipas ang halos 4 na taon at nalaman ko na ang tunay na kasagutan kung bakit hindi niya pinatuloy ang kasal. Nangangahulugan lamang na sa 8 taon nilang magkarelasyon ay hindi man lang nahalata ni Caroline Moose na itong si Jason Collins ay may pusong babae, at higit sa lahat ay hindi rin pala nasabi ni Jason Collins ang tunay na rason kung bakit hindi niya pinatuloy ang kasal. Matatandaan na noong April 29, 2013 ay nilantad na nga niya sa publiko na siya ay isang bading. Lumipas ang 3 buwan at ito nga pong si Jason Collins ay free agent na, at nasabi nga niya sa isang interview na gusto niya pa sanang makapirma pa ng isang kontrata sa NBA. Sa kasamaang palad ay wala man lang di isang timang umumbita para sa kanyang serbisyo. Bagamat ganun mga tol, pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pag-grind sa kanilang bahay nang sa gayon ay kung sakaling magkaroon ng oportunidad ay maibigay niya ang kanyang laro. Lumipas ang halos 1 taon, February 23, 2014 nang binigyan nga po ng 10-day contract ng Brooklyn Nets itong si Jason Collins. Matatandaan na si Jason Kidd ang coach ng Brooklyn Nets noong time na yon. Alam naman natin na naging magkakampi ang dalawang manlalarong ito at sila nga po ay naging mabuting magkaibigan. Kaya naman ginawa ng paraan ni Jason Kidd na mapapirma ulit ng kontrata ang kanyang kaibigang si Jason Collins. Matapos pumirma ng ating bida ay pinaglaro nga po siya ng 11 minuto kalaban nga po nila ang Los Angeles Lakers. Dahil sa pangyayaring iyon ay ito nga po si Jason Collins ang first publicly gay to play in any of the 4 major North American professional sports league. Noong mga panahon iyon ay suot niya nga po ang jersey number 46 at gusto niya sana na magsuot ng number 98. Ngayon mga tol, bakit nga ba number 98 ang kanyang gustong suotin? Ayon nga po kay Jason Collins ay gusto niyang magbigay ng tribute para dito kay Matthew Shepard. Si Matthew Shepard mga tol ay pinatay noong 1998 at ayon nga po sa report ay napag-alaman na ito ay isang hate crime. Ang hate crime mga tol ay isang bias na krimen na kung saan tinitignan ng isang kriminal ang iyong pisikal na itsura, relihiyon, nasyonalidad, kasarian at iba pa. Nangangahulugan lamang na kaya pinatay itong si Matthew Shepard dahil siya ay isang bading. Kaya naman ganoon na lang ang pagpupursige nitong si Jason Collins na magsuot ng number 98. Naibigay naman ng Brooklyn Nets ang kagustuhan ni Jason Collins at sa di inaasahang pangyayari ay naging top seller nga po sa NBA's online store ang kanyang jersey. Bago matapos ang kanyang 10-day contract sa Brooklyn Nets ay binigyan na nga ulit siya ng panibagong kontrata para tapusin ang season. Dagdag ko na din mga tol na noong June 2014 ay sinapubliko na nga ni Jason Collins na siya ay meron ng boyfriend. Ang kanya nga pong boyfriend ay itong si Bronson Green na isang film producer. Lumipas ang 5 buwan, November 19, 2014 nang in-announce na nga niya na siya ay magre-retiro na. Bagamat itong si Jason Collins ay hindi ganun kasikat katulad na lamang ng ilang mga role player, pero isa pa rin siya sa nagbigay ng magandang kasaysayan sa NBA. Sa kwentong ating tinalakay ay marami na naman tayong natutunan. Hindi porket pusong babae ang isang lalaki ay hindi niya na madudumina ang tipikal na ginagawa ng mga straight na lalaki. Ang ibig kong sabihin ay matuto tayong rumispeto sa kasarian ng bawat isa. At dito na nga matatapos ang ating paksa. Yun mga ka-idol, no? Sana nagustuhan niyo yung kwento na patungkol kay Jason Collins mga ka-idol. So yun nga sinasabi ni Idol Dimplex na huwag tayong bumase sa pangangatawan o estado ng buhay ng isang tao. Kumbaga ikaw ay bakla, syempre kailangan natin respetuhin mga ka-idol. So yun, maraming salamat sa inyong pagpanood mga ka-idol and see you next vlog.